daw si Roque ay hindi na daw po mahagilap. Sabi dito, hindi na mahagilap si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos muling ipasight in contempt ng Quad Committee ng House of Representatives nang muling hindi sumipot sa pagdinig at pinuntahan si Roque sa kanyang bahay at opisina pero hindi na siya natagpuan, mga kababayan. So ibig sabihin, kung hindi na mahagilap si Roque at wala na sa kanyang bahay at opisina, ibig sabihin malaking tsansa na nagtatago na rin etong si Harry Roque, katulad nitong si Kibuloc nung panahon na etong si Kibuloc, mga kababayan, ay ipinatutugis na po sa ating mga law enforcement. So malaki ang posibilidad na sa mga susunod na araw, si Roque naman yung makikita natin na hahabulin ng ating mga law enforcement. Ano po? Anyway, eto, i-play na po natin itong nakita nating balitang ito galing po sa News 5 na kung saan itong si Roque ay hindi na po mahagilap. Pagkatapos niya magyabang, mga kababayan, hindi na po siya mahagilap ngayon. So ito, i-play na po natin. Hindi na mahagilap ng mga taga-kamara si Attorney Harry Roque matapos muling ipasight in contempt sa pagdinig ng Quad Committee kahapon. Sinubukan siyang puntahan ng mga otoridad sa kanyang opisina pero wala silang napala. Nasa front na ng balitang yan si Marian Enriquez. Ang nangyayari dito sa Quad. Humarap pa sa mga taga-media via video conference kahapon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque matapos umabsent at ipasight in contempt ng House Quad Committee. Bigo kasi siyang isumite ang mga pinasabpinang dokumento kaugnay sa investigasyon sa illegal na pogo. Pero kanina hindi na siya mahagilap ng hahainan na dapat ng arrest order ng Kamara. Ayon kay House Secretary. Wala na, nagtago na yan, mga kababayan. Dapat nga ang ginawa ng Kamara dyan, nung ikinontempt nung una, talagang pinatagal na po nila dyan. Kasi malaki talaga ang chance sa mga kababayan na magtatago po yan. Lalo na kapag yung hinihingi na sa kanya, yung mga dokumento na magpapatunay kung saan ang gagaling yung kayamanan po nila. So ngayon kung titingnan natin, mga kababayan, medyo mahihirapan ng ating mga law enforcement na tuntunin na po yan. Dahil tutularan niya si Kibuloc at magtatago na rin yan, mga kababayan, katulad niyang si Kibuloc, katulad ng ginawa nitong si Kibuloc nung hinahunting siya ng ating mga law enforcement. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Secretary General Reginald Velasco sinubukang puntahan ng mga tauhan ng Kamara si Roque sa kanyang opisina pero wala raw ang abogado. It was already served sa law firm niya, no? Pero wala siya eh. Cannot be located. So, in-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Kung wala ka talaga, Roqueng, kasalanan at kung wala ka talagang tinatago, feeling untouchable ka, bakit hindi ka sumuko sa Kamara? Bakit hindi mo ipadetain yung sarili mo habang sinasagot yung mga katanungan ng Kamara patungkol sa pagkakaugnay mo sa Pogo? Bakit ka ngayon nagtatago kung wala kang kasalanan? Diba sabi mo, inosente ka. So kung inosente ka, bakit hindi mo iharap yung sarili mo at ipagtanggol mo yung sarili mo at magsabi ka ng pawang katotohanan? Ngayon, kung titingnan natin, mga kababayan, siguro baka kaya siya nagtatago kasi natatakot na siyang umattend sa mga susunod na hearing kasi nga baka tuluyan na siyang makontempt, mga kababayan, dahil huling-huli na yung kanya mga kasinungalingan dun sa mga hearing, mga kababayan. Ano po, kaya ilang hearing na yung nagdaan, hindi siya uma-attend kasi nga baka mamaya biglang ikanta siya nitong si Cassandra Leong. Tapos lalo siyang madiin at mahuli na nagsisinungaling lamang po siya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Una nang sinabi kahapon ni Roque na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng Quadcom pero binatikos siya ng komite sa pagtawag niya sa Quadcom na kangaroo court at witch hunt lang daw ang ginagawa. Dahil mabait pa nga kami sa kanya. Binigyan lang pa siya ng isang araw. Kinuplay pa niya yung one day na yan. The fact remains that he is a material witness or a material resource person in this investigation because overwhelming circumstantial evidence has been established of his Yeah, sabi nga ni Nathan Akira, prove it. Rock, if you're innocent. Kaya nga i-prove niya na inosente siya. Ipagtanggol niya ang sarili niya, 'di ba? Magaling siyang abogado. O di kaya niyang sagutin yung mga simpleng tanong ng Kamara kung talagang wala siyang tinatago, mga kababayan. Ang problema, kung ikaw ay nagagaling-galingan lang, mahihirapan ka talagang sumagot sa Kamara. Kasi nga, naando doon ng mga magagaling na abogado, mga kababayan, na talagang magko-cross-examine sa kanya at makikita naman niya ng mga abogado ng Kamara kung talagang nagsisinungaling po siya. Dahil kung titingnan natin kay Congressman Luis Tro pa nga lang at saka doon sa kanyang former law student, talagang huli na etong si Harry Roque. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. links
between Attorney Roque and Lucky South 99 who operates an illegal pogo. Bukod sa isyu kay Roque, umaasa rin daw ang Quadcom na hindi pagbibigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni Cassandra Leong na payagan siyang wag dumalo sa hearing. Well, I hope the Supreme Court denies that. No? Kasi paano natin malalaman ng katotohanan? Sino pang hahabulin natin? Hindi naman natin mahabol yung mga Chinese. Ang nakikitang mukha nitong pogo na ito ay si Cassandra Ong at Tama. si Alice Go. So we should continue our investigation sa kanila. Hanggang katapusan lang ng Setyembre ang sesyon ng Kongreso, pero tinitignan na raw kung magpapatuloy ang pagdinig ng Quad Committee kahit pa mag-break ang Kamara sa Oktubre. Naging emosyonal naman sa pagdinig kahapon ng dating CIDG officer at former Yung thunders ni ano. Yung EBAB, di umano, mga kababayan, yung special EBAB ni Digong, mga kababayan, na ito umiiyak na. PCSO General Manager na si Royina Garma nang ipakontempt din ng komite dahil sa pag-iwas daw sa mga tanong. Isa siya sa nadadawit sa pagpatay sa 3 Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016, pero nagmakaawa siya sa mga mambabatas na wag ikulong. I have a daughter waiting for me who attempted to kill herself 3 times. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. Alam mo, hindi ka naman mako-contempt. Garma, hindi ka mako-contempt kung sinagot mo lang na maayos yung tanong ng Kamara. Ang problema kasi sa mga to, mga kababayan, simple lang naman kasi yung tanong ng mga taga-Kamara. Napakasimple lang din. Kung wala ka talagang kinalaman, sasagutin mo lang din ang napakasimple. Kaso nga lang ang problema, kapag ka tinatanong siya, marami sa mga tanong sa kanya, iwas yung sagot po niya, mga kababayan. At parang ang dating may pinoprotektahan siya dun sa mga sagot niya. Kung ako yung congressman na nagtatanong dyan, baka ganyan lang din ang gawin ko. I-contempt ko pag wala akong makuha na impormasyon, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. No, I will answer all your questions, Mr. Chair. Pwede pa naman daw maghain ng motion for reconsideration si Garma. Pero sa ngayon, sa detention facility muna ng Kamara ang bagsak niya. Maaari rin daw bawiin ang contempt order kay Garma kung mag-uumpisa na itong makipag-cooperate at sumagot sa mga mambabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Ngayon, mga kababayan, kung tinularan lang sana niya etong si Padilla, di kahit pa paano, ligtas siya do sa contempt, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, marami kasi sa mga tanong sa kanya, iwas na iwas yung sagot niya at talagang ayaw niya makipagtulungan sa Kamara. Kaya dapat lang talaga, mga kababayan, na makontempt po siya. So ngayon, panoorin naman natin, mga kababayan, etong pagyayabang ni Roque bago siya magtago. Ito yung sinasabi ko sa inyo na naglabas muna siya ng video bago siya hindi mahagilap ng ating mga otoridad, mga kababayan, para i-serve yung arrest warrant galing po dito sa Kamara dahil nga na-contempt siya, mga kababayan, at kailangan na i-detain etong si Roque dun sa Kamara. So ngayon, panoorin natin etong ginawa niyang pag-aangas at pagyayabang dito na kung saan kaharap niya etong mga media, mga kababayan. Ano po? So ito, i-play na po natin. Post mo kanina na pinadala sa akin, shinare na rin namin. Okay, maraming salamat. Ano na lang, ha? Sige, Kasi sir. wala na ako. Okay, ha? Okay, sir. Going to that issue ngayon, no? So, Eto, pakinggan nyo to, mga kababayan, na kasi meron siyang ano dito meron siyang ginagamit ditong alibay para hindi siya, para masabi ng mga tao na, dapat lang talaga, wag ka nang umatin dyan sa Kamara kasi ganyan lang pala ang gagawin sa'yo. Dahil, mga kababayan, meron siyang ginagamit ditong alibay na kung saan parang ang dating pa nga, kay Maharlika niya ibinubuntun lahat. Ano po yung sisi? Kasi kung matatandaan ninyo, di ba naglabas sila ng video? Ngayon, ang sinasabi niya dito, kaya siya pinag-iinitan dahil daw dun sa video, kaya siya tutuluyan, mga kababayan ng Kamara, dahil nga ipinakalat nila yung video ni PBBM na kung saan gumagamit ng tawas, mga kababayan. So ngayon, eto, i-play po natin. yun, second contempt daw, and then from our understanding, parang may bagong arrest order to detain you. Hindi na ako nagtataka dyan, no? Kasi alam nyo, dati naman akong galing dyan sa Kamara. Ang sinabi sa akin ng mga matatalik kong kaibigan dyan, talagang pupuruhan ako, hindi lang dahil ako talaga ay
kumbaga kaalyado ng mga Duterte. Kung hindi, ang sabi daw ni Speaker Romualdez, ako daw ang responsable doon sa bangag na video. Si Sara, si Ricisse, si House Speaker Romualdez, mga kababayan. Si Rocky naman, gagamitin ang pangalan ni House Speaker Romualdez para maabsuelto siya sa hindi niya pagdalo dito sa Kamara, mga kababayan. So ngayon, sila na nga yung nag-akusa sa presidente, sila na nga yung nagpalabas ng peking video, mga kababayan. Yun pa yung gagamitin nila laban sa Kamara para para maging valid yung hindi niya pagsipot at pag-attend dyan sa Kamara. So ngayon kung titingnan natin para pagtakpan ni Roque yung kanyang sarili, yung kanyang pagiging guilty dahil sa hindi niya pag-attend sa Kamara, gagamitin niya yung kabulastugang ginawa po nila ni Maharlika, mga kababayan, laban dito sa Kamara at laban dito kay House Speaker Romualdez. Alam niya kung tutuusin, sino ba ang malimit gumamit ng pangalan ni House Speaker Romualdez para mapabuti yung kanilang mga sarili? Etong mga to. Bakit? Tingnan nyo si Sara, ginamit niya ang pangalan ni House Speaker Romualdez para mapabuti at makakuha siya ng simpatya sa mga tao. Si Roque ginagamit naman ngayon ang pangalan ni Romualdez, mga kababayan, para mapabuti yung kanyang sarili at masabi ng publiko na wag ka na talagang umatin dyan sa Kamara kasi ganyan lang naman talaga yung ginagawa sa'yo. So kung titingnan nyo, gamit na gamit ang pangalan ni Romualdez para mailigtas nila yung kanilang mga sarili. Ano pa ngayon, ipagpatuloy pa natin? Yung pulveronic video na ipinalabas ni Maharlika. Ang nakapagtataka, bakit nila ako pagsususpetsahan? Samantalang si Maharlika naman, ang dating loyalista talaga ng mga Marcoses, no? Ngayon mga kababayan, ang sabi ni Roque dito, bakit nga naman siya ang paghihinalaan? Bakit nga naman siya ang habulin? Dapat si Maharlika ang hinahabol kasi si Maharlika daw yung malalapit sa mga Marcos, mga kababayan, dahil Marcos loyalist daw, etong si Maharlika. At marami daw alam, etong si Maharlika patungkol daw po sa mga Marcos. At parang sinasabi niya din dito na si Maharlika yung ulo at puno ng lahat kung bakit nangyari yung paglalabas ng bidyong yon, mga kababayan. At parang sinasabi niya na wala siyang kinalaman doon kaya wag siya ang habulin ng gobyerno. Parang ganun yung sinasabi niya dito. Anyway, ipagpatuloy pa natin. At dahil siya ay napakalapit na loyalista nung nakaraan, natural lang na marami siyang mga puting ahas na magbibigay ng mga ganyang ebidensya gaya ng pulveronic video. Pero yan ang talagang nakalap ko na katotohanan na talagang hindi ako tatantanan dahil yan ay parusa dahil doon sa kanilang paghihinala na ako daw ang responsable doon sa pulveronic video. Pero malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. At ako na nga yung alyadong yun, no? Dahil dalawa na kami hindi Duterte na pinupuruhan dyan, si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako. No? Alam mo, Atty. Harry Roque, kahit hindi ka naman sirain ng gobyerno, kahit hindi ka sirain ng gobyerno, sira ka na. Alam mo kung bakit? Kasi unang-una, talagang tutol ka sa China. Pangalawa, mga kababayan, ikaw ay abogado ng human rights. Tapos bigla kang sumama at bigla kang pumabor sa ginagawang pagkitil ng buhay ng Duterte administration dahil sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. Doon pa lang sa pagkakataong yon, na kinain mo lahat ng mga sinabi mo, sira ka na sa publiko. Kaya wala nang sisirain pa sa'yo ang taong bayan. At dahil dyan sa pinaggagawa mong yan, na kung saan talagang nagmumukha na kayong katawa-tawa sa mga ginagawa nyo mga rally-rally, talagang nasisira na yung imahe mo sa publiko. Kaya walang sisirain sa iyong gobyerno. Roque, sira ka na. Ano po, in my own opinion, mga kababayan So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero malinaw din na meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? Lalong-lalo na doon sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no? Na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hinihingi ng isang investigasyon ng Kamara at ng Senado ay meron kaugnayan naman sa iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa. Hindi, kasi mga kababayan hinihingi yung mga dokumento kasama na yung income tax nitong si Roque kasi nga may natagpuan dun sa Pogo Hub na mga bank details, mga kababayan, na kung saan nakapangalan dito kay Roque at nakapangalan dun sa asawa nitong si Roque at dun sa kanyang poging staff, mga kababayan. Tapos kaya hinihingi din yung mga dokumento kasi nga 'di ba kumanta, kinanta itong si Roque
nitong kanyang poging staff na meron silang bank account na kung saan magkasama po silang dalawa nung kanyang poging staff. At ang isa pa dyan mga kababayan, ang tinitingnan din dyan yung ugnayan nitong si Roque dito kay Cassandra Leong at saka posibleng kaugnayan niya dito po kay Alice Guo, mga kababayan. Dahil nga, di ba, nakalagay nga yung kanyang pangalan bilang legal counsel ng Lucky South 99. So ngayon, malaki ang posibilidad na kung siya yung legal counsel ng Lucky South 99 at tinutulungan niya itong si Cassandra Leong, baka isa rin siya mga kababayan sa talagang kumukuha at kumukubra di umano ng pera galing po dun sa illegal na pogo. Kaya hinihingi yung mga dokumento sa kanya. Kaso nga lang ang dating dito sa kanyang sinasabi, parang ayaw niya talagang ibigay, mga kababayan, yung mga dokumentong hinihingi ng Kamara sa kanya. Mas gugustuhin niya pa na magtago kaysa ma-detain at tumagal yung pagkaka-detain niya dahil nga sa ayaw niya magsumite ng mga kaukulang dokumento na hinihingi ng Kamara. Ano po sa ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala pa sa Pilipinas ang mga pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kinu-question kung saan nanggaling, nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. O di ipakita mo nga yung mga dokumento para tapos na agad. Yan naman ay makikita mga kababayan kung kailan nabili yung property, kung ano yung date na nabili mo yung property. So makikita naman yan doon mga kababayan sa dokumentong hinihingi ng Kamara. So ngayon, kung yan naman pala ay binili mo nung wala pang pogo, di wala ka dapat ikatakot. Dapat isusumiti mo yung mga dokumento. Kaso nga lang ang problema, kung yan ay nabili mo nung panahong meron ng pogo at yan ay galing sa pakinabang mo sa pogo, ay talagang matakot ka. Kasi nga mahuhuli ka. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Unang punto yan. Pangalawang punto, sinabi na nga ni Cassandra Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South na yan naman talaga aking sinasabi sa mulat-mula pa. No? So dapat doon pa lang, end of investigation na. Pero kung narinig nyo naman yung sinabi kanina ni Congresswoman Luristro, sinasabi niya kung hindi ko raw ma-explain kung saan galing yung increase ng valuation ng aking kumpanya, galing daw yan sa Pogo. Saan ka naman nakakita ng non-sequitur conclusion? Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako na pera, Kasi wala naman kasi mga kababayang wala naman tayong alam na negosyo nitong si Roque. Ang tanging malaki lang na posibilidad na pwede niyang pagkakuhanan ng pera mga kababayan, talagang yung Pogo kasi nakasasangkot siya sa Pogo at nakikita yung mga big amount ng pera mga kababayan dun sa mga bank details na natagpuan dyan po sa Pogo Hub. So ngayon, ang iisipin talaga dyan, kung wala ka namang mga businesses mga kababayan, baka galing nga sa Pogo yung yaman mo. Dahil bilang isang abogado mga kababayan, lalo na itong si Harry Roque, hindi naman siya makakapagpalobo ng ganong kabilis mga kababayan na asset sa loob lamang ng ilang taon. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. sa Pogo, sila magpresenta na. So malinaw po talaga yan, na sa mulat-mula, talagang ang gusto nila, ipakulong ako ng ipakulong dahil nga pinaparusahan ako dahil sa kanilang paghinala na may kinalaman ako dun sa pulveronic video. Yun yung dahilan niya. So sir, dapat doon sa statement mo kanina, you also mentioned na kung gusto talaga nilang hanapin yung increase, kasi di ba, alam naman natin, yung Sabi dito, haha, and agad, ganun lang kadali. Kaya nga kung titingnan natin, ganito yan mga kababayan Kung ikaw ay isang abogado, lawyer mga kababayan, hindi mo ganun kabilis makukuha yung asset na ganun kalaki. Mga kababayan, nakakayanin mo pa mag-donate ng milyon-milyong halaga sa isang politiko para sa pagtakbo nito mga kababayan. Hindi mo makukuha yon ng ganun kadali sa pagiging abogado. Mga kababayan, hindi sa minamaliit natin yung sahod at kita ng mga abogado, pero kung wala kang mga kasong hinahawakan at kung wala kang mga kliyenteng mga malalaki mga kababayan, bibihira mo makukuha yung ganong kalaking asset. Ano po, kaya talagang kahit sino magtataka na kung wala kang negosyo, saan mo kinuha yung ganong kalaking asset at bakit sa loob lamang ng ilang taon bigla ang lumobo yung asset mo ng ganong kalaki. So kahit sino magdududa mga kababayan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. whatever unexplained increases, pwedeng i-attribute to corruption, di ba? I mean, for a public official at least. So, may hamon ka doon na isang pa na lang yung kaso sa labas kung may hinala talaga sila. Tama po yun. Kasi yan naman ang sabi ng Korte Suprema. Hindi naman naglilitis ang Kongreso, no, kapag sila nag-iimbestiga.
Kaya nga kinakailangan ang hihinging mga dokumento at mga tanong sa mga resource persons may kinalaman doon sa bagay na iniimbestigahan. Hayaan nila ang ibang ahensya ng gobyerno mag-imbestiga kung meron talagang dahilan. No? Pero sa tingin ko, wala. Kasi 3.5 taon lang ako nanilbihan sa gobyerno nung panahon ni Duterte, no? 1.5 bilang isang kongresista, 2 taon bilang tagapagsalita. At ako naman ay isang pribadong individual. At parang baga sila ang kanilang asta, para ako'y taong gobyerno pa, 3 taon na ako wala sa gobyerno. Kaya nga sinasabi ko, meron na rin akong right to privacy, no? Dahil 3 taon. Yun nga, nakakapagtaka dun napakabilis mong umupo sa gobyerno ni Digong nung panahon ni Digong, napakabilis din ang paglobo ng asset mo. Kahit sino talaga mga kababayan magtataka. Kaya kung wala siyang tinatago, bakit siya matatakot magsumite ng mga dokumento? Pwera na lamang, eto kung makikita natin sa mukha naman ni Roque, talagang ayaw niya magsumite ng mga dokumento mga kababayan at mas pipiliin niya ang pagtaguan ang kamera mga kababayan kaysa ma-detain sa kamera at mapilitan siyang magsumite ng mga dokumento. So ngayon ang gagawin niya diyan, magtatago na lang siya na magtatago at ayaw niya na magsumite ng mga dokumento kasi nga baka mahuli siya mga kababayan kapag ibinigay niya yung mga dokumento dahil kita naman diyan sa mga documents na hinihingi sa kanya kung kailan niya binili yung mga property mga kababayan, kung anong petsa niya nakuha yung mga property, kung may pogo na ba nun or wala pang pogo mga kababayan. Pero kapag pumasok yan doon sa petsa, doon sa date mga kababayan na may pogo na, talagang timbog itong si Roque. Kaya ayaw niya siguro magbigay ng mga documents. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Taon na akong wala sa gobyerno. Pero ang punto talaga, kung sa tingin nila meron na huli na bagdabatas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of... Yabang mga kababayan, no? Hindi naman makaharap sa kamera. Nagtago na. Pinagtaguan ng kamera. Ngayon, ang yabang-yabang niya magsalita mga kababayan. Pero pagka ipapatawag ng kamera, talagang iwas pusoy na ngayon at hindi na mahagilap ng kamera. Ang galing niyang bumanat at pumuna sa kamera pero pinagtataguan naman niya ang kamera mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Malinaw na malinaw po yan sa desisyon ng Korte Suprema. Bengon versus Luring Committee. Sir, last point na lang. Recently dito lang, parang a few minutes ago, may nag-move, I just forgot kung sinong congressman, na parang i-inform yung Bureau of Immigration about yung potential daw na pag-alis mo ng bansa in relation to yung utos na ipakuha ka nga ulit at i-possibly detain for contempt the second time around. Anong tingin nyo dito, sir? And may balak ba kayong umalis in the first place sa bansa? Well, panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ni GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. So nakikita natin na wala pa nga akong kahit anong kasong nasasampala sa akin, gusto nilang supilin ang aking kalayaan. Pero ako naniniwala pa rin ako na makakakuha ko ng katarungan sa ating mga hukuman at ipinapaubaya ko na ang aking kapalaran sa ating mga hukuman. Sir, will you resist yung order? Will you resist the order to bring you here? I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. At yan po ay malapit na. And I will make an announcement kung na-file ko na po yan. So malamang, sir, habeas corpus pag kinuha kanila dito? Well, habeas corpus at saka certiorari, grave abuse of discretion kasi nga ang ginagawa nila, yung pangangalap ng mga dokumento na wala namang kinalaman sa investigation sa it's grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Sir, safe to say, hindi ka na-attend sa hearing. Ano, safe to say na? Hindi na po kayo attend sa hearing? Pinaaresto na nila ako, so ipapaubaya ko ng aking kalayaan sa ating hudikatura. So ibig sabihin mga kababayan, hindi na siya talaga a-attend sa mga patawag ng Quadcom. Siguro baka ang mangyayari dyan, magtatago na lang siya na magtatago hanggang sa masukol din siya, mga kababayan, katulad nitong si Kibuloc. Kasi eto, kita nyo kung pagmamasdan ninyo, etong pangyayari dito kay Roque katulad na nangyari kay Kibuloc. Alam nyo kung bakit? Kasi 'di ba ngayon naghahamon na siya na dalhin na lang in a legal battle mga kababayan, yung sa proper forum, which is yung ating mga hukuman, yung mga korte. Ngayon ang problema diyan, paano pagka nadala yan sa proper forum tapos hindi na rin puma-attend etong si Roque. So ang possible na mangyari diyan baka maging katulad ni Kibuloc na talagang magtatago na rin
mga kababayan. Ano po, talagang pagtataguan na rin ang kamay ng batas. So kung titingnan natin, halos parehas eh. Yun nangyari, di ba? Si Kibuloc naghamon din, nadalhin na lang sa korte at dun siya harap. Kaso nga lang ang problema, nung nasa korte na, nagtago na. So ngayon, etong si Roque, baka ganun din ang mangyari. Mga kababayan, ano po, baka ganun din ang gawin niya. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hayaan ko magdesisyon ng hudikatura kung tama ba yung order na yan o hindi. Thank you, sir. Pagka nangyari to, mga kababayan, na nagtago, etong si Roque, may panibagong assignment na naman si General Torre. May panibagong assignment na naman si General Torre at saka yung 3 K9, mga kababayan. Pagka nagkataon na nagtago na naman etong si Roque. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello po. Ay, sir. Sir Ay, Roque. meron pa. Opo, Sir Harry at Spokes. Mela po. Wala. Sir, itanong ko na lang din po bilang dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte. Sa ngayon kasi ongoing po yung hearing and pinag-uusapan din, idinadawit, may mga napag-uusapan din dito na about sa 2016 na pagpatay sa mga Chinese drug lords at kinongratulate pa umano ni dating Pangulong Duterte yung nangyaring ang pagpatay sa kanila. Sa inyo po, ano po nga bilang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte, ano po masasabi nyo rito? At sa mga ginagawang mga natutukoy ditong links umano kay dating President Duterte? Well, ang paniwala ko po, linulustay lang po ng Kongreso ang pera ng taong bayan sa ganitong mga investigasyon. Uulitin ko po, ang ating Kongreso, hindi po yan korte, hindi po yan piskalya. Kung sa tingin nila merong krimen na nangyari, Mas matindi pa nga maglustay ng pera ng mamamayang Pilipino si Bato kasi naghihiring si Bato ng walang kakwenta-kwentang bagay, mga kababayan. Yung Kongreso, ang ginagawang hearing talagang lumalabas at nagsasalita yung mismong mga ginamit, mga kababayan, ng Duterte administration para kumitil ng buhay ng mamamayang Pilipino. Especially yung mga tinamaan ng pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. So ngayon kung titingnan natin, yung sinasabi niyang paglustay ng pera, parang hindi naman. Kasi nga pinag-isa na ng Kongreso yung investigasyon para makatipid, mga kababayan. Hindi katulad nung kay Bato na kung kailan niya gusto mag-hearing at pag-usapan niyo si KOJC, magsasagawa siya ng hearing. Kaya nga sayang na sayang ang pera ng mamamayan pagka si Bato yung nag-hearing, mga kababayan, kasi walang pinupuntahan yung hearing. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Unlike dito sa Congress, ano pa ipagpatuloy pa natin? piskalya mag-imbestiga at kung merong probable cause, isampa sa hukuman. Pero pag-aaksaya po ito ng kaba ng taong bayan at oras, no? Mantakin nyo, ang daming oras na binubuhos ito, hindi naman katungkulan ng Kongreso na litisin kung nagkasala o hindi ang ating presidente. Dati pa naman sinasabi ni Presidente Duterte, haharapin niya ang lahat ng kaso na ihahain sa kanya, pero sa tamang forum, at yan po ay sa piskalya at sa hukuman. Ay, bakit hindi siya humarap kay Franz Castro? Bakit hindi siya humarap kay Franz Castro nung sinampahan siya ng kaso na grave threat nitong si Franz Castro? Bakit hindi niya hinarap? At saka bakit kahit pinapatawag siya ng kamera, hindi siya humaharap sa kamera? Yan ba yung sinasabi mo, Roque, na humaharap? Na handang humarap? Ayaw ngang humarap, mga kababayan, at natatakot nga na humarap sa kamera at natatakot nga ding harapin itong si Franz Castro dun sa isinampang demanda nitong si Franz Castro na grave threat dito kay Digong. Mga kababayan, ano po, kasi nga, kung titingnan natin, madaling magsalita, nahaharapin ni Duterte. Ang problema, hindi naman humaharap si Duterte. So kung tutusin, mas magaling pa nga itong si Kibuloc kasi itong si Kibuloc humaharap sa mga kaso, mga kababayan. Pero itong si Digong, wala, hindi. Si Bato, wala din. Ginagamit ang Senado, mga kababayan, para hindi niya harapin yung mga reklamo laban sa kanya. Ano po, nagtatago siya sa saya ng Senado. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sir Barry, may pagkakataon po ba nagkausap din kayo ni dating President Duterte? Nagpo-monitor din kaya siya nitong Quadcom hearing? Ano po kayong masasabi niya dito sa nadadawit yung pangalan niya? Well, hindi po siya nababahala kasi alam naman niya na talagang kangaroo court ang nangyayari dyan sa Kongreso. Pilit nilang pinapagalit ang taong bayan laban sa mga Duterte at kanilang mga aliado, pero sa tingin ko, sa pamamaraan na ginagawa nila na kangaroo court, lalo lang nagagalit ang taong bayan. At napapansin nga nila itong pag-aksaya ng resources ng gobyerno. Hindi, mas nagagalit kami kay Bato. Mas nagagalit kami kay Bato kasi ginagamit ang pera ng mamamayan para sa pangsariling interes.
para dun sa interes ng kanya mga kaalyado ninyo. Kaya kami naiinis mga kababayan kay Bato kasi nga gamit na gamit ang pera ng mamamayang Pilipino para sa walang kakwenta-kwentang hearing. At yung sinasabi dun sa hearing nitong si Bato, eto list lang natin ng kaunti talagang taliwas dun sa nangyari kasi nahuli din naman etong si Kibuloc mga kababayan. Kaya kung titingnan natin, mas nakakainis kapag dumarating yung hearing nitong si Bato kasi walang pinupuntahan mga kababayan at walang napapatunayan sa huli. Unlike dito sa Congress na talagang ilang hearing pa lang yung dumadaan mga kababayan ng Quadcom, talagang napakarami na agad nang nadiskubre ang mamamayang Pilipino. Marami na agad nalaman ng taong bayan at talagang yung mga taong nagsasalita ay hindi naman po basta pinulot lang kung saan-saan at talagang yung mga taong nagsasalita ay konektado talaga dito kay Digong. So ngayon mga kababayan, yung sinasabi nila na kangaroo court, hintayin mo Roque na yung kangaroo court ang magpapakulong sa'yo. Wait mo lang. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay, thank you so much po. Thank you, sir. Thank you. Hanggang doon na lang pala mga kababayan. So ngayon, eto maliwanag naman na kaya daw itong si Roque ay pinag-iinitan ng gobyerno dahil si Roque daw ang pinaghihinalaan na naglabas mga kababayan ng video about dito kay PBBM, laban kay PBBM. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, kaya si Roque ngayon ay na-contempt dahil ayaw niya magsumite ng mga dokumento patungkol po sa kanilang asset. Kasi nga kung titingnan natin mga kababayan, kahit sino magtataka na talagang sa loob lamang ng ilang taon lumobo ng ganung kalaki yung mga asset nitong si Harry Roque mga kababayan. At talagang hindi rin naman natin maikakaila na talagang nalilink siya sa Pogo mga kababayan dahil nga kaibigan niya matalik itong si Cassandra Leong at talagang isa po siya sa naglalakad ng lisensya mga kababayan sa PAGCOR nitong Pogo Hub na Lucky South 99. Ano po? So kaya naiiling siya at kaya hinihingi yung mga dokumento niya kasi wala naman tayong ibang businesses na alam na pagmamay-ari nitong si Roque, pera na lamang doon sa kanyang law firm. Mga kababayan, ano po? Pero kahit na may law firm ka, hindi mo makukuha ng ganong kadali, ganong kabilis mga kababayan, yung asset na natatamasa ngayon nitong si Roque. Kaya hinihingi yung mga dokumento mga kababayan ng Kamara. Kaso nga lang ang dating, ayaw magbigay ni Roque mga kababayan. Kaya mas pipiliin niya siguro na magtago kaysa harapin etong Kamara mga kababayan. Ano po?